So, yan na mga kababayan, tapos na tayo dyan. Dito tayo sunod. Ano ba yung sunod? Naku mga kababayan, sa totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, ako po'y nagsawa na po dito sa usaping digong. Kayo, nagsawa rin po ba kayo? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung araw-araw na lang digong, araw-araw na lang digong, dapat mamatay na lang siya. Parang abangan natin 40 days at 1 year anniversary, tapos pagkatapos, kwento na lang siya. Oo, kakasawa, puro digong, puro digong, puro digong, di naman nakakalaya. Ito, sunod, mga kababayan. Ano nga ba itong sunod? Digong daw. Ano nga ba si Digong? Mga kababayan, pinapadisqualified ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga prosecutor na si Karim Khan. Bakit nga ba? Kasi daw si Karim Khan ay naging abogado daw ng mga biktima. Ito pakinggan ninyo. May ads lang ha. Start a rewarding journey Ay, today. Diyos mio Marimar, mga kababayan. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Duterte. Duterte. Ayan na, Pinapadisqualify ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niyang Crimes Against Humanity si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ayon sa defense team ni Duterte, may conflict of interest dahil tumayo bilang abogado ng mga umunoy biktima ng drug war ni Duterte si Khan. In-exploit daw ni Khan ang mga impormasyon na nakuha niya sa kanyang mga kliyente para kasuhan si Duterte. Dapat na... mga kababayan, pinadpa-disqualified ni Nicholas Kaufman si Chief Prosecutor Karim Khan. Si Karim Khan, yan po yung mataba na medyo walang buhok po mga kababayan, nakahalos kamukha ni Bato. So, yun po ay tumatayo daw abogado si Karim Khan sa mga biktima ni Digong, At kumuha daw ng information si Karim Khan para ikaso kay Duterte. So mga kababayan, tanungin ko po kayo. Kung kayo po ang nasa katayuan ni Karim Khan, abogado ka ng mga biktima ni Digong. 'Di ba? Abogado ka ng mga biktima ni Digong. Ngayon, kung abogado ka ng biktima ni Digong, sino po ba ang kasuhan mo? Sige nga, tanong ko mga kababayan, napaka-simple, di ba? Bakit kailangan pagurin pa ni Nicholas Kaufman at ang utak ng mga bubong DDS mag-isip? Dito pa lang sa balita, si Karim Khan tumatayong abogado sa mga biktima ni Digong. So ngayon, once na abogado ka ng biktima ni Digong, sino ba ang kakasuhan ni Karim Khan? Malamang si Digong, di ba? Alangan naman nga ang kakasuhan ni Karim Khan ay si Kaufman. So ngayon kung may makuha mang information, si Karim Khan about sa mga biktima ni Digong, natural lang po 'yon. Kasi bakit? Abogado nga siya. Pangalawa mga kababayan, ito pa, pakinggan nyo. Napaka-simple. Ito pa. Ma-disqualify si Khan dahil may kinalaman na siya sa kaso bago pa ito mapunta sa korte. Isinama rin ng depensa sa paliwanag ang pagkakasangkot ni Khan sa sexual misconduct na dahilan kung bakit naka-self-imposed leave of absence ngayon ang prosecutor. Sinali pa dito ni Nicholas Kaufman na si Karim Khan daw dapat ma-disqualified kasi sangkot daw ito sa isang sexual whatsoever to rurot, sexual abuse and retaliatory act. Kaya daw ito ay naka-leave si Karim Khan. Ngayon mga kababayan, ulitin ko na naman ulit. Siyempre, mga bobo ang DDS. Sasabihin na naman mga DDS dyan, kailangan lang, di ba? Paano siya naging prosecutor dyan? Paano siya hahawak sa kaso ni Digong dyan? Isangkot pala yan siya sa sexual abuse. Ang tanong ngayon mga kababayan, anong koneksyon ng kaso ni Karim Khan na sexual abuse sa kaso ni Digong na crimes against humanity? 'Di ba? Mga kababayan, anong kinalaman kung halimbawa man sangkot itong si Karim Khan ng ICC Chief Prosecutor sa isang sexual abuse sa ibang tao na wala namang kinalaman sa kaso ni Duterte, kailangan ba i-disqualified si Karim Khan? So anong koneksyon sa kaso ni Digong doon sa sexual abuse na kinasangkutan ni Karim Khan? Hindi nyo ba naisip yan mga DDS? Wala pong koneksyon.
kahit mangiyot-iyot yan si Karim Khan dyan, kahit mangrip yan siya sa daan, kung hindi naman si Duterte or sakop ni Duterte ang nirip niya, wala po yung kinalaman sa pagka-disqualified niya. Bakit? Ang tanong ngayon, pwedeng ma-disqualified si Karim Khan bilang isang ICC Chief Prosecutor kung yung sexual abuse niya na kaso or pagkasangkot niya ay napatunayan na hindi na siya pwedeng maging chief prosecutor ng ICC. Bakit? Ang tanong ngayon, napatunayan ba? Totoo ba na sangkot sa sexual abuse? Kung meron ng result, kung meron ng resulta na sangkot siya, napatunayan, nakulong siya, may possibility ma-disqualified siya. Ang tanong, meron na bang resulta? Yan ang mahirap eh. Personal issue ni Karim Khan yan. Kung meron mang conflict of interest, no, na nangyari, pwedeng ma-disqualified si Karim Khan pagiging chief prosecutor ng ICC kung merong resulta na sangkot siya sa sexual abuse. Pangalawa, yung unang nireklamo, dapat daw i-disqualified kasi si Karim Khan daw ang may hawak ng mga biktima or naging abogado daw ng biktima ni Digong sa war on drugs. Ngayon, kung abogado pala si Karim Khan sa war on drugs ni Digong, sino bang dapat kasuhan? Si Kaufman? Malamang si Digong. So bakit mo ipa-disqualified? Kasi natakot ka? Bakit mo ipa-disqualified? Kasi wala kang alam? Kaya nga tinanong ka ni Hanilet, Kaufman, kung kailan ka pupunta ng Pilipinas at mag-gathered ng information para ipagtanggol mo si Duterte. Hindi ka nga pumunta ng Pilipinas para magtanong-tanong ka at maghanap ka ng witness doon na magpatunay na walang kinalaman si Digong dyan sa EJK na yan. Ngayon mga kababayan, kahit grade 1, malalaman nila ito. Paano ipanalo ni Kaufman si Digong kung mismong si Kaufman hindi alam ang nangyari dyan sa EJK niya sa Davao? Diba? Kaya nga tinanong siya ni Hanilet doon sa interview ni Maharlika, alam mo, attorney o Mr. Kaufman, nais ko lang sanang i-suggest sa kanya kung kailan siya pupunta ng Pilipinas, magdala siya ng team, mag-imbestiga siya doon para idepensa niya. Paano mo idepensa ang tao na hindi mo naman kilala? Yan ang sabi ni Hanilet. How could you defend a person that you don't know the person? Or you don't know the man? Di ba? Like po tayo mga kababayan. Di ba? Yun ang totoo mga kababayan. Maskin si Hanilet. Hanilet. To Kaufman. Ito mga kababayan, defend to Digong. Ito mga kababayan. May tanong si Hanilet dito. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari noon, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa hotel, na-assess ko na siya. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. You know, or asking legal opinions from against you. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto Sir ko Michael Villarin, gawin nilang public yung conversation Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I am not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko.
ikaw ang dinediretso ko, bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to protect something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? Di ba? Ayan pa, oh. Hanilet kay Kaufman, dinideprive mo ako na bisita ni Digong. Diba? Ang sabi pa nga dito, sabi ko, happy, alam niya, nandito ako. Attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, parang ganun, di ba? At least you should get more information about Pilipinas. Kukuha ng whatever, di ba? Ito ha. Suggestion ba? Sabi ko. Ito, pakinggan nyo sabi ni Hanilet. Paano i-defend ni Kaufman si Digong kung mismong si Kaufman hindi niya kilala si Digong? How could you defend a man that you don't know who is the man? Ito, basta, pakinggan ninyo. Hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, di ba? Parang ganun, di ba? At least you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? Di ba? Sabi nga ni Hanilet kay Kaufman, hindi ka ba pupunta ng Pilipinas, mag-gather ng information? Kasi how could you defend a man if you don't know the man? Di ba? So ngayon mga kababayan, sasabihin ni Kaufman i-disqualified si Karim Khan kasi humawak siya sa mga biktima ni Digong at naging abogado siya ng biktima ni Digong na war on drugs. Ngayon, kung abogado pala si Karim Khan, no, sa mga biktima ni Digong sa war on drugs, sino ba dapat ang kasuhan ni Karim Khan? Si Kaufman o si Digong? Malamang si Digong, biktima ni Digong yun eh. Ngayon, paano ipapanalo ni Kaufman si Digong kung mismo, ang asawa na nga ni Digong or common law wife, pangalawang asawa sa madaling salita, second. Paano mo idepensa ang isang tao kung hindi mo naman kilala yung tao? So, hindi ka ba pupunta ng Pilipinas para mag-gather ng information para meron man lang maisagot sa mga kasagutan, mga katanungan pagdating ng Setyembre ng kanyang paglilitis dyan sa ICC? Pakinggan ninyo. Diba? Parang ganun, diba? At least you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old and then... Diba? How could you defend a man if you don't know the man? So, hindi ka ba pupunta ng Pilipinas? So, sa madaling salita, mga kababayan, dito pa lang sa sinabi ni Hanilet, alam na ng mga DDS na hindi talaga kayang ipanalo ni Kaufman si Digong. Kaya naghahanap na lang siya ng mga kung ano-anong resolusyon. Alam nyo naman mga kababayan, kahit naman pwede mong sabihin, si Digong, pwede nyo man ipa-interim release yan para may maibalita lang. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes at ni Congresswoman Laila de Lima, nagtrabaho lang si Kaufman na 150 million a month. Siyempre, trabaho niya yan. Diyan siya kumikita. Nagtrabaho lang siya. Pero yung usapin at katanungan na makalaya ba si Digong or maipanalo ba niya, yun ang malaking tanong. Sabi nga ni Hanilet, how could you defend a man if you don't know the man? Di ba, Ma'am Lily Tonini? Sir Michael Villaren? Ngayon, mga DDS, tingnan ninyo. Tapos ngayon, magre-resolution na naman si Kaufman. Ipatanggal na naman niya sa bilang chief prosecutor si Karim Khan dahil humawak daw sa mga biktima. Tapos, sangkot daw si Karim Khan sa isang sexual abuse. Anong kinalaman ng kasangkutan ni Karim Khan sa sexual abuse doon sa kaso ni Digong? Alam nyo, sa ginawa ni Kaufman, mga kababayan, I will tell you frankly, even the loyalista, kakamping ang DDS na mga bobo, ito I will tell you frankly, dito sa ginawa ni Kaufman, mas lalong pag-iinitan si Digong ng ICC. Kinalaban ni Kaufman, chief prosecutor pa. Sino ang kliyente niya? Si Digong. Talagang pag-iinitan si Digong ng ICC.
Sinong kinalaban mo? Chief Prosecutor. Dapat nga ano ka dyan magmamakaawa ka dyan, luluhod ka sa harapan para maawa sa'yo, palayain yan. Wala kinakalaban mo, Chief Prosecutor pa. Ikaw, tanungin kita, presidente kalaban mo, babastos-bastusin mo. Nakita niyo sabi ni Sarah, putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Ma'am, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Anong sagot ni PBBM? Kung sinagot lang sana ang katanungan at hindi na dinaan sa kwentong chichirya, papalagan ko yan. Kung ganun na lang kadali pagbantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang ordinaryong mamamayang Pilipino? Papalagan ko yan. Lalo na yan ngayon. Kinalaban ni Kaufman, mga kababayan, ang chief prosecutor. Di ba? Ng ICC mismo. Okay lang kung kalabanin mo kung walang nakabinbing nakakulong dyan na kliyente mo. Sa ngayon pa lang mga kababayan, mas lalong maiipit. Yun pa nga lang sa pangbababoy ng mga DDS na supporter ni Digong kay Julia Mutok. Kilala nyo si Julia Mutok? Yung blondie na isa din sa abogada din dyan sa ICC. Yan si Julia Mutok. Anong ginawa nila sa social media account? Sa LinkedIn, sa Facebook, sa Instagram, kung ano, pinagbababoy nila. Kaya nagbablock, nagla-log out, nag-deactivate ng social media. Diba? May evidence tayo dyan. Screenshot sa mga pinagsasabi niya sa live interview niya sa media. News, relax lang, darating tayo dyan. Sabi ni Juin, may VH. Diba? Anong ginawa nila? Doon pa lang, kay Julia Mutok, pag-iinitan na si Digong dyan. Yun pang dalawang prosecutor na pinadisqualified nila na isang negra at isang Japanese. Sa tingin ninyo, hindi pag-iinitan si Digong dyan? Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, 120% hindi manalo, hindi makalaya, hindi makauwi si Digong ng buhay sa Pilipinas. Makauwi man si Digong kung patay na. Mark my word, mga kababayan. Sa ginawa ng mga supporter ni Digong ng pambabastos sa mga judge sa ICC, sa ginawa ni Kaufman na binira mo yung chief prosecutor na si Karim Khan. Chief prosecutor yan. Yan yung pinakataas. Pag-iinitan kayo niyan, di ba? Si Julia Mutok, binaboy ninyo ang social media account. Ito po si Julia Mutok, mga kababayan, Julia Mutok. I'm Julia Mutok, judge at the European. Ayan po si Julia Mutok. Isang abogado dyan sa ICC. Binaboy po yan ng mga DDS. Yung dalawa pang judge. Two judge. Ito mga kababayan. ICC. Disqualify. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung two judge. Ibinasura ng 18 plenary of judges ng ICC ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa mga hukom na... Hello po, Barrio Alfresco, maraming salamat sa iyong 10. Hong Kong dollar super chat, malapit na September 23, another bardagulan. Di ba? Ito pa, dinig sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa kanilang dokumento, napagkasunduan ng mga judge na walang batayan para pagdudahan ng pagiging impartial o patas ni na Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro. Dagdag pa ni... Di ba? Yung dalawang abogado na yan, binasura pa ang kanilang petisyon na i-disqualified. Pag-iinitan si Digong dyan. Ako na nagsabi sa inyo, si Julia Mutok binaboy nila. Yung dalawang abogado, binaboy din nila, ipa-disqualified kasi daw ganito, ganyan. Hindi pinaburan, binasura ng ICC. Tapos ngayon, huling targetin mo, Chief Prosecutor Karim Khan? Di ba? Ayan si Karim Khan. Pakita ko sa inyo sino si Karim Khan. Ito po siya. Siya po ang Chief Prosecutor ng ICC. Ipa-disqualified mo?
Sa tingin mo, hindi pag-initan si Digong dyan. Di ba, Mamarites Mosne? Sa tingin ninyo, makalaya pa si Digong? Hindi na. Mark my word, may susunod pa nga 3 eh. May warrant na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ICC kasi ngayon, ito lang yung pinakauna nila na kaso na nahuli si Rodrigo Duterte na mas lalong umingay ang pangalan nila. Hindi nyo ba alam na lalong higpitan ng ICC ang pagpapalaya kay Digong kasi umingay sila. Hindi nyo alam na buhay ang salita, ang pangalan at ahensya ng ICC dahil kay Digong. Kung pakawala nila yan, wala nang ingay. Kaya ngayon ang ICC, the more na higpitan nila, the more na iingay sila. Hindi nyo ba alam, ang ICC kasi parang ano yan parang nanghuhuli ng isda. Ano bang hinuhuli nilang isda? Yung pinakamahal na isda. Ngayon, paano nila hulihin yung pinakamahal na isda? Kung bihira lang naman magkaroon ng pinakamahal na isda, mahuhuli. So ngayon, nakahuli sila ng mahal na isda, papakawalan pa nila? Di ba? The more kasi na mag-ingay ang DDS at kampo ni Digong, the more na iingay ang pangalan ng ICC. Tandaan niyo ang ICC, gutom na gutom sa paghuli yan. Di ba? Ilan pa na mga world leaders dyan, world leaders na nahuli nila? Wala. May nahuli, nakauwi. No. Pero ngayon si Digong, ang panghuli panibagong nahuli nila na hindi pa nakakauwi. Ang kailangan ng ICC, maingay sila. Mga kababayan, imposible mga DDS, hindi nyo maintindihan yan. Ang ICC kasi, gutom na gutom, uhaw na uhaw yan sa huhulihin. So ngayon, alam nila na umingay ang DDS, umingay si Digong, mas lalong umingay sila. Lalo na pag umubo si Kaufman. Mas lalong iingay siya kay uubo yun Kaufman. Iingay sila. Di ba? Ma'am Susan Vergara, Sir Fids Danao. Yun. Hindi na makauwi si Digong. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Mark my word. 110%. Kung uuwi man si Digong sa Pilipinas, pantay ang paa o di kaya nakagarapon, abo na. Diba? Yun. Huwag niyong pag-initan ang chief prosecutor. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kung si Karim Khan ang nakulong dyan, si Digong ang chief prosecutor dyan, sa tingin ninyo pag-initan ni Kaufman, tapos si Kaufman ang abogado ni Karim Khan, sa tingin ninyo, hindi pag-initan ni Digong si Karim Khan? Kung siya mismong chief prosecutor, pinag-initan ng abogado niya? Baliktarin natin ang sitwasyon. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit pa magsirkubalintong kayo dyan, magluhod kayo mula Davao, papuntang Quiapo, magluhod kayong maglakad, magluhod kayo mula Davao, papuntang Quiapo, mapudpud na lang yung tuhod ninyo, butot laman ninyo, nabulok na sa kakaluhod ninyo, hindi makakauwi si Digong. Bakit? Hanggat hindi magaling yung abogado ninyo at hindi pupunta ng Pilipinas mag-gather ng information, wala siyang pangsagot. Katulad lang yan, Lord, kailangan ko ng 5 sakong bigas kasi gutom ang buong pamilya ko. Magluhod ka, mula bahay, papuntang simbahan ng Quiapo. Mapudpud na lang ang tuhod mo, walang bigas na darating sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, habang nagdadasal ka, magtrabaho ka. Paano ka makakuha ng 5 sakong bigas kung nagluhod ka lang at hindi ka nagtatrabaho? Sa tingin mo magluhod ka, kikita ka ng 100 kalsada? Piso nga, nahihirapan ka pa, mabunggo ka pa, mamatay ka pa. Diba? Ganon yun. Kaya nga dapat ang apelyido ni Kaufman, Hopeman yan Attorney Hopeman, paasa. Attorney Hopeman, paasa. Sunod, mga kababayan, eto na. Dito tayo kay Sir Cardo Dalisay. Ay, may galap shoutout po. Dito tayo kay Percy Lapid. Sino nga ba si Percy Lapid, mga kababayan? Si Percy